Jude chapter 1 verse 9. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for the slander, but said, "The Lord rebuke you." Sa Tagalog po ay datapot ang Arkanghel Miguel na makipaglaban sa Diablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi na nga gumamit ng laban sa kanya ng isang hatol na may pangalipusta, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Archangel Michael at ang una pong katuruan na natutuhan kong ngayong araw sa ating pastoral sa Ocampo ay Archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. Ang mga arkanghel po tulad ni Michael o Archangel Michael ay hindi lamang mga tagapagbalita o messenger ng mga mensahe mula sa ating Panginoon Diyos, kundi pati na rin sa mga mandirigma sa spiritual na larangan na may layuning protektahan yung mga layunin ng ating Panginoon Diyos at pagtanggol yung kanyang mga tao o tagasunod laban sa kasamaan. Ang kanilang paglilingkod po ay isang simbolo ng kapangyarihan, lakas at dedikasyon sa ating Panginoon Diyos sa kanilang pagsunod at paggawa ng kanyang mga utos o utos po ng ating Panginoon Diyos. Pinapakita po nila na yung kanilang mataas na antas ng pagsunod at devotion o loyalty sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang kabanalan at sa katarungan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Archangels teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. Ang pagtutok po kay Michael ang Arkanghel at yung kanyang pagharap kay Satanas ay nagpapakita ng malalim at nakakahulugan tungkol sa authority ng ating Panginoong Kristo sa buong nilalang o sa buong mundo. Sa kabila po ng kapangyarihan ng mga arkanghel tulad ni Archangel Michael na may pinakamataas na posisyon at lakas, o kung hindi man may pinakamataas sa mga anghel, siya po ay may mataas na posisyon o lakas o authority sa mga anghel kumpara sa ibang mga anghel. Hindi po siya kumilos batay sa sarili niyang kapangyarihan, kundi kumikilos po siya sa ngalan ng ating Panginoon Diyos. At ang insidente pong ito ay isang paalala na ang lahat ng mga nilalang, maging mga makapangyarihang arkanghel, tsaka yung mga pwersa ng kasamaan ay nagsailalim lamang ang supreme authority ng ating Panginoong Kristo. Kasi kung yung may katuruan po kasi yung Jehovah, yung yun, na iisa si Archangel Michael at ang ating Panginoong Kristo. Yung si Archangel Michael ay siya yung nasa Old Testament, tas nagkatawan tao sa New Testament. Hindi po yung ganun, imposible po yung kasi hindi po ganun yung sasabihin ni Michael o Archangel Michael sa kay Satanas kung siya po yun. Kasi kung ang arkanghel na si Michael yun, sasabihin niya, "I rebuke you myself." Yun. Pero dahil hindi ka pantay ng authority si Michael at ang ating Panginoong Kristo, sinabi niya na I rebuke you in the name of Lord o in the name of God. Kaya doon pa lamang makikita na natin na kung yung authority ni Michael ay mataas, mas mataas pa po yung level ng ating Panginoong Kristo doon. Kaya pinapakita po na ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos ang may ganap na kontrol at kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa langit, sa lupa, maging sa spiritual na larangan. Ang mga arkanghel po bilang mga tagalingkod ng ating Panginoon Diyos ay nagpapakita ng kanilang debosyon sa Kanya at nagpapaalala sa atin na sa kabila po ng lahat ng kapangyarihan at lakas ng mga nilalang, ang ating Panginoong Kristo pa rin yung may pinakamataas na authority. At ito po yung isang mahalagang mensahe ng pananampalataya na lahat ng bagay mula sa pinakamalakas na nilalang hanggang sa pinakamaliit ay nagpapakumbaba at sumusunod sa ating Panginoong Kristo o sa kanyang kalooban. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Archangels remind us of the supreme authority of Christ over all creation. Kahit po yung may pinakamapangyarihang nilalang sa langit, pati sa lupa, pati sa underworld, katulad ni Archangel Michael sa langit, sa lupa, yung tayong mga tao, tsaka sa underworld si Satanas, ay
hindi kumikilos batay sa kanilang mga sariling kapangyarihan, kundi sa authority po ng ating Panginoon Diyos. Kaya, yung ah, mga anghel, arkanghel ay yun nga po, hindi sila kumikilos batay sa kung hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos, kasi nga ang ating Panginoong Kristo yung may pinaka-supreme authority sa lahat. Si Archangel Michael po bilang isang arkanghel ay isang halimbawa ng nilang na patuloy nagpapakita ng kababaang loob o yung humility sa harap po ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung may pinakamataas na kapangyarihan. Dito pa lamang po ay makikita na natin at malalaman na natin na imposible yung doctrine ng Jehovah's Witness na tinuturo at pinaniniwalaan nila na si Archangel Michael at ang ating Panginoong Kristo ay isa. Tinuturo nila na kapag ay si Archangel Michael ay siya kay Panginoong Kristo sa Last Testament ay sa Old Testament, at nagkatawang tao bilang ang ating Panginoong Kristo sa New Testament, which is pretty impossible. Bagamat makapangyarihan po yung mga arkanghel kagaya po ni Archangel Michael, ay yung kanilang mga aksyon at mission ay nagpapakita ng pagkilala sa supremang authority ng ating Panginoong Kristo. Bagaya nga rin po ng sinabi ko kanina kung paano niya nirebuke si Satanas. Nirebuke niya in the name of God, in the name of Lord. Kung ang ating Panginoong Kristo po yun ay sasabihin niya na I rebuke you in my name, yung ganun, nire-rebuke kita, ganun po mag-rebuke ating Panginoong Kristo. Kaya siya po yung may supreme authority. Kaya siya po yung namumuno sa lahat ng bagay, mula sa spiritual realm, kalikasan, at sa mga buhay nating mga tao. Sa pamagitan po ng mga arkanghel, pinapaalala tayo na ang ating Panginoong Kristo po ang may pinakamataas na authority sa lahat ng nilalang at sa lahat ng bagay na sumusunod sa kanyang kalooban at layunin. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.